Another baon serye for my TJ. At dahil nagustuhan nga pala ni TJ ang baon niya yesterday, bali gagawin ulit natin siya ng Nutella sandwich. Ikakat muna natin itong tinapay at rice molder nga lang pala yung ginamit ko dito. Repeat the process lang hanggang sa makagawa tayo ng 6 na piraso nito. Gumamit lang din pala tayo dito ng maliit na heart-shaped cutter hanggang sa maikat na natin itong 3 tinapay. Ang ganda na nga niyan kahit hindi pa tayo tapos. Yung 3 piraso nga pala na isinet aside natin kanina, lalagyan na natin ng palaman yan. At ayan, dinadamihan ko talaga yung paglagay ng Nutella dahil gusto talaga ni TJ kapag makapal yung palaman. Tapos, yung ginawa nating design kanina, ilalagay lang natin yan dito sa mga ibabaw. At para mas gumanda lalo itong tignan, maglalagay na nga rin pala tayo dito ng mga candy sprinkles. O diba, ang ganda na nga ng kinalabasan nito. At ayan, ilalagay na natin yan dito sa malaking compartment. For the fruits naman ni TJ, mango nga pala ulit ang kanyang baon. Gumamit lang din pala ako ng baso para makuha natin itong laman. At dahil heart-shaped nga ang mga sandwich ni TJ, kaya ginawa ko na nga rin puso itong mango. Inilagay ko na nga muna pala itong mango sa tissue para hindi naman basa kapag ilalagay na natin dito sa kanyang bento lunch box. Dito naman sa kabilang compartment, nag-add na nga lang din pala ako dito ng crackers. And for vitamin C naman ni TJ, pinabaunan ko na nga rin pala siya nitong Vita Cubes na gamit. Siyempre, hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain niya. At ayan, lalagyan lang natin itong mango at pati na rin itong mga Vita Cubes. At ito na nga ang final look ng mga baon ni TJ ngayong araw ng Tuesday mga Mari at Nakshi. At kung di nyo naman napanood ang baon serye ni TJ kahapon, ito nga ipapasilip ko ulit sa inyo. Another baon serye for my TJ. Ngayong araw ng Monday, snacks lang naman ang mga nirequest na baon ni TJ for today. At dahil sandwich lang naman itong ihahanda natin, syempre lalagyan natin ng design yan. After nating matanggal itong mga gilid ng tinapay, i-flatten lang natin itong isang slice ng bread gamit itong baso. For the design naman, gagamit lang tayo nitong cutter. Tapos, inuna ko na nga munang ikat itong bandang gitna. Repeat the process lang hanggang sa maging ganito na nga ang kakalabasan niya. Set aside muna natin to. At syempre, ipapalaman na natin yung pambansang palaman ng mga bata. At ayun, isi-spread lang natin yan dito sa isa pang tinapay. At after naman ito, ilalagay na natin yung ginawa nating design kanina. O diba, ang cute na nga ng kinalabasan kahit hindi pa nga yan tapos. At para mas maganda lalang tignan, nag-add pa nga pala ako dito ng mga sprinkles. Repeat the process lang ulit at ganito na nga ang magiging look niya. O diba, ang ganda. Tapos, ilalagay na natin yan dito sa malaking compartment. For the fruits naman ni TJ, mango nga pala ang nirequest niya. Lahating pisngi lang din naman yung kinuha ko, yung saktong mauubos lang din niya. Gumamit lang din pala ako dito na scooper para makuha natin yung laman. Ipinatang na nga muna pala natin yan sa tissue para hindi naman basa kapag ilalagay na natin dito sa kanyang bento lunch box. At dito naman sa kabilang compartment, nag-add na nga rin pala ako dito ng Ferrero na chocolate. At para meron namang vitamin C si TJ, dito ko na nga ilalagay sa maliit na compartment itong Vita Cubes. At syempre, hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain ng aking TJ. Naglagay lang ako ng mga ice bento sticks dyan sa mango. At bear naman dito sa Vita Cubes. At ito na nga ang final look ng mga baon ni TJ ngayong araw ng Monday mga Mari at Nakshi. Ayun lang. Bye!